Ito po ang malupit na balita. Kahit na hindi barbero, ginugupitan ng buhok gamit ang may kalawang na gunting at pinagmumura pa habang ginugupitan niya ang kanyang mga estudyante. Yan po ang sinapit ng ilang estudyante sa presidente ng isang kolehiyo sa Zamboanga City. Ang Metro Action Report mula kay Jodiver Arquiza. Nakasmang takot sa mukha ng mga estudyanteng ito ng Laboratory High School ng Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Ang kanilang reklamo, ang umano'y pamamagtrato at pagpapahiya sa kanila ng presidente ng paaralan na si Milavel Nazario. Kwento ng estudyante na si John, habang nag-ensayo para sa JS Prom, bigla silang nilapitan ni Nazario at ginupitan ng buhok gamit ang isang nangangalawang na gunting. Pag baw ko ng head ko sa kanya, she pulled my hair. Then after that, she cut. We were so worried, even my wife. Madalas din daw na mag-ala machine gun ang bibig ni Madam President sa pagmumura. Minsan pa nga ay tinawag daw nitong Abu Sayyaf ang isang estudyanteng Muslim. Sabihan niya ako Abu Sayyaf. Para sa assistant principal ng paaralan, malinaw na paglabag ito sa patakaran ng kolehiyo. Pagsabi na lang ganun, they were really humiliated because accordingly, no, when you want to cut the hair of the student, it must not be in public view. Sinubukan naming hingin ang panig ni Nazario, pero tumanggi itong magsalita. Bukod din sa hinihinging public apology, inilapit na ng mga estudyante sa Commission on Human Rights ang kanilang reklamo. Jodiver Arquiza, News 5. Ay, ang dapat kay ma'am, hindi sa eskwelahan, kundi sa impyerno. Samantala, bad trip na mga commuter na dungadaan sa Central Station ng LRT sa lungsod ng Maynila. Nakabalandra kasi sa istasyon ang pasaway na padjak drivers at ang kanilang mga pedicab. Hassle nga naman. Pero kay June Sabayton, solve yan. Heto na ano ang problema mo. Magandang araw, malupit na mundo. Andito na naman tayo sa malupit na lansangan. Pero sa pagkakataon ito, nasa ilalim tayo ng LRT station dito sa Taft. Okay? Magtatanong tayo kung ano mga problema ng mga tao, no? Okay, ma'am, pwede ba kayo makausap sandali? May problema ba kayo dito pag tumatawid kayo dito? Wala po. Ma'am, sir, tatanungin ko lang kayo. Lagi ba kayo dumadaan dito? Lagi po. Anong problema mo? Kasi po pagka dumadaan ho kami dito, ay mga pedicab magugulo, nakaharang po sa daanan namin. Nakaharang sa daanan nyo? Imbes na dire-diretso lakad mo, makikipagpatintero ko ngayon sa mga pedicab. Okay, bibigyan natin ng solusyon yan. Alam nyo naman, dito sa anong problema nyo, instant solusyon kay Sabayton. Okay, pila kayo. Pila. Okay lang ba, sir? Pumila kayo, sir? Okay lang, boss. Okay lang. May nagreklamo, magulo to. Okay lang ba sa inyo? Okay lang, boss. Okay, pila kayo, para mas maayos. Okay, makikita nyo naman, ngayon, nakapila na sila ng maayos. Ayan, pila lang po tayo maayos. Ayan, okay. Sir, ayan, napapila natin sila maayos, sir. Okay ba sa inyo yan? Okay na okay po. At least, ang mga tao, makakadaan na ng dito, ng okay. Isang problema na naman ang ating nasolusyonan dito sa anong problema mo? Problema, sir, saan ang 4 years na trial ng Gloria since 2008? Saan po pinulot ni Gloria ang 4 years na sobrang kahirapan po sa sayo? Sinong Gloria po pinag-usapan natin? Kapal Gloria Arroyo. Macapal Arroyo. Gloria ano? Gloria Macapal Arroyo. Gloria Macapal Arroyo. Doon pinulot ni Gloria ang 5 years trial. Yun doon, ano ba yun nandun? Sino Gloria? Sige. Ito naman ang mga aksyong balita ngayon. Oil spill sa San Fernando, La Union, kontrolado na. Pero mga residente at mangingisda roon, nagkakasakit na. Prosecution, desidido pa rin imbitahan si Associate Justice Maria Lourdes Sereno para tumistigo sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. 26 na taon matapos ang EDSA People Power, mga kaso ng paglabag sa human rights, lumalala pa raw. Pangulong Noynoy Aquino'y pinagtanggol si PAGCOR Chairman Cristino Nagiat na sentro ng kontrobersiya dahil sa pagtanggap umano ng suhol mula sa isang Japanese casino operator. I think we should afford him also the benefit of hearing him out before we make any judgment. Sa Action Sports, boxing champ Manny Pacquiao, di pa raw magre-retiro sa boxing dahil sa hiling ng kanyang chikiting. At sa showbiz, superstar Nora Honor, balik Pinas na matapos magpagamot sa Amerika. At Lovie po, unang Pinay na centerfold ng isang men's magazine sa Mexico.
Partner, mga kapatid, nalinis na ng kumpanyang Chevron ang idinulot itong oil spill sa Poro Point sa San Fernando, La Union noong Martes. Pero Erwin, bukod sa apektadong kabuhayan, inirereklamo rin ng mga residente ang epekto ng insidente sa kanilang kalusugan. Ikwento mo, Romel Lopez. Luminaw na ang tubig sa dagat at konti na lang ang bakas ng krudong tumagas dito sa Poro Point. Malayo sa naunang itsura nito. Sa mga kuhang ito makikita ang lawak na naganap na oil spill. Tumagas ang krudo sa pipeline ng Chevron noong Martes habang nagdidiskarga ang kanilang tanker na MV Panglao Island. Pero ang problema dito, di pa rin nawawala. Umaangal na rin ang mga mangingisda rito. Kwento ni namang Leonardo Maranya at Arnulfo Cervantes kung dati napupuno nila ang dalang basket sa pamamana ng isda sa dagat. Ngayon, bokya ang huli nila. Kaya ang halos 300 pisong kita na walang parang bula. Mahina sir hindi gaya ng last week. Nakakarami rin kami. Pero ngayon wala na. Bakit? Wala sir may ano pa, oil spill. Siyempre talaga mahina So paano kan mo ngayon? Hanap buhay mo ngayon? Sir, ganito na lang Pag may huli, talaga mayroon. Pag wala talaga. Meron pa rin namang nakakuha ng pagkakataon para kumita. Si Mang Artemio Rolonda, tinagapang salukin ng mga tumagas na krudo. At ang kinita niya sa may 9 na drum na nakuha, hindi bababa sa 9,000 piso. Yung mga tracking, yung mga bus, mga jeep, mga daming gumbiyong bili. Tapos pagbibinta na rin sa kabila, yung mga buyer to buyer, bibinta nila sa kapan. Pero ang balik nito, ang apo niyang si James ngayon, sinusumpong ng hika dahil sa masangsang na amoy ng krudo. Ang 11 anyos naman niyang pamangkin na si Jack, sakit ng balat ang inabot dahil sa pagsasalok ng krudo sa dagat. Nagkapera pero nangati yung katawan. Nag-abiso naman ang Department of Health na doble ingat sa pagkain ng mga lamang dagat mula sa lugar. Lumayo na lang kayo dun sa dagat. Huwag niyong kuhanin ang lamang dagat doon sa atin dyan, sa lugar natin yan. Dahil maapekto ng kalusugan ninyo. No? Ang unang-una maapekto na yung ating bituka. Ano? Ayan, pwede ka magkameron ng mga digestive upset, sasakit siguro ang tiyan mo. No, meron mga substances na ma-absorb siguro sa iyong katawan, yung kidney mo at saka liver mo, pwede pa rin maapektuhan dito. Obligahin na daw ngayon ng lokal na pamahalaan ng Chevron na magbigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Handa naman dito ang Chevron. Nagpadala na rin daw sila ng mga eksperto para alamin kung talagang ligtas ang tubig doon. Romel Lopez, News 5. Mahigit 2.5 dekada na ang nakalipas matapos ang People Power Revolution. Pero naging epektibo kaya ang pakikibaka nila laban sa paglabag sa karapatang pantao? Narito ang report. February 14, 2006, inaresto sa kanilang tahanan sa San Ildefonso, Bulacan si Raymond Manalo dahil pinaghinala ang miyembro ng NPA. Sa loob ng halos 1.5 taon, halos mamatay raw siya sa kamay ng mga tauhan ni retired Major General Jovito Palparan. Ang mga pinagdaanan ko pong torture ay yung mga pagbuhos po ng tubig sa ilong, sa bibig, kasabay po nun yung may tumatadyak sa tiyan at sa dibdib. Ito po yung palo po ng barel. Ayon sa Commission on Human Rights, mula 2001 hanggang 2010, termino ni dating Pangulong Arroyo, higit 2,000 ang naging biktima ng summary killings, torture at enforced disappearance. Kinakailangan si GMA to perpetuate herself in power. Mula naman ang maupo si Pangulong Noynoy Aquino, umabot na sa 64 ang biktima ng summary killings. Pulis at militar pa rin ang itinuturong mga salarin. Pag ang pinag-uusapan, enforced disappearance, extrajudicial killings, ang pinakamatindi, mga militar. Pag ang pinag-uusapan, torture, ang pinakamatindi rito, pulis. Noong martial law, umabot sa halos 10,000 ang mga biktima ng human rights violations, sabi ng grupong Karapatan. Para sa mga nag-people power noon, tila inutil pa rin ang gobyerno ngayon para matigil ang pang-aabuso sa karapatang pantao. As of now, ang record natin is as if it's the same as before. Wala pa namang human rights case na na-resolve with finality. Ang anak ng tinaguriang ama ng martial law ayaw nang magkomento. No, I cannot make any comment.
Ang biktimang si Raymond, simple lang ang mensahe sa gobyerno. Wala po akong nakikitang ginagawa po ni Presidente Noynoy Aquino, kahit na po sinasabi po natin na siya po ay isang biktima din. Dahil hanggang ngayon po ay hindi po niya tinatangkilik o pinapakita po yung pagsusulong po ng mga batas sa karapatang pantao. Cheryl Cosim, News 5. Susunod, Pinoy dinipensahan si PAGCOR Chairman Cristino Nagiat sa akusasyong tumanggap siya ng suol mula sa isang casino operator. At sa showbiz, Lovie Poe, centerfold ng isang men's magazine sa Mexico. First time ito para sa isang Pinay. Ang halaga ng piso nyo ay hatid ng Cebuana Luolier. Pero sigurado ka, ipa Cebuana!